Lahat ng mga mandarambong mang-uumit, membro ng kultong magnanakaw sa Senado, sa Kongreso at sa Malacanang, lahat-lahat ng mga mandurukot, mandurugas, mang-uumit, mga kampon ng kadiliman, mga impakto maligno, masasamang espiritu, mga kampon ng demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Hestas. Kamusta naman po mga bossing ang buhay-buhay? Palakpakan, panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman. Gaya ng aking sinasabi, ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa YouTube, ang vlogger na hindi nyo dapat pinakikinggan at siniseryoso at lalong-lalo na hindi nyo dapat dinidemanda. Masyado kayong mga iyakin eh. Lalong-lalo na kayong mga masasamang espiritu dyan sa pamahalaan. O kapag kayo nagnakaw, kapag kayo gumawa ng masamang mga gawain, tapos sinita kayo, aba, alangan naman palakpakan pa kayo, nagnakaw na nga kayo, alangan naman gusto nyo, papalakpakan pa kayo. Ano, pulbuhan pa namin kayo, masahihin pa namin kayo, mga hayop kayo. Natural, nagnakaw kayo, nambudol kayo, nagsinungaling kayo, o tapos inabuso nyo ang karapatang pantao ng lahat ng mga Pilipino. Anong ine-expect nyo? Ine-expect nyo ba na yakapin pa namin kayo? Ine-expect nyo ipagluto pa namin kayo, paypayan pa namin kayo, pulbuhan pa namin kayo? Aba, ang kaya na nga lang namin gawin sa kabila ng mga kademonyohan nyo sa Pilipinas, sa kabila ng mga pagnanakaw nyo sa perang hindi naman sa inyong mga hayop at hudas kayo, kahit naman papaano siguro yung murahin namin kayo, okay lang, no? Hindi naman siguro nakakamatay yun. Yung pagmumura sa inyo, yung pagbabatikos sa inyo, yung pagsita sa mga kasalanan, mga kahayupan ninyo, hindi naman siguro yun nakakamatay. Hindi naman siguro yun nakakasama sa inyong mga pagkatao dahil mga wala naman kayo mga konsensya. O samantalang kami nga na mga ninanakawan nyo eh. Hirap na hirap kami sa pang-araw-araw eh. Yung mga OFW natin magkanda kuba-kuba na magtrabaho sa abroad para pag-aralin yung kanilang mga anak dito tapos gagasain lang ng mga adik. Hihikayatin lang ng mga adik. Tapos i-impluwensyahan lang ng mga adik o hold upin lang ng mga kriminal. Nanakawan ng mga congressman, nanakawan ng mga senador at mga nasa Malacanang. Kami nga eh, hanggang reklamo lang kami. Kayo, tatanggapin nyo lang naman yung batikos sa inyo dahil mga demonyo naman kayo. Tapos magdidima-demanda pa kayo, mga tarantado ba kayo? Tangina ninyo, ano kayo, anak kayo ng Diyos? Ha? Ano kayo? Anak kayo ng ni Bathala? Mga kupal kayo? Walang hiya kayo? Hindi na kayo nahiya sa mga sarili ninyo? Ang hilig ninyong bumatiko sa mga kalaban nyo sa politika, gagawa kayo ng fake news sa mga kalaban nyo sa politika. Kukuha kayo ng troll army, kukuha kayo ng mga troll farm, mga vloggers ninyo ng mga bobo, mga utak suso. Tapos ngayon hindi kayo kayang pabanguhin ng mga putang ina niyan. Dahil hindi naman tanga ang taong bayan eh, dahil may banateros na matatapang na hindi nyo kayang bilhin ng mga prinsipyo. Ngayon sinisita kayo, tapos anong gagawin ninyo? Magdidemanda kayo, magagalit kayo. Wala kayong karapatan. Magnanakaw kayo. Saan kayo makakita na magnanakaw tapos malambot ang puso, damdamin at kalooban? Kapag magnanakaw ka sa pera ng taong bayan, dapat matigas ang budhi mo, matigas ang mukha mo. Hindi ka dapat iyakin sa mga batikos sa'yo. Ginawa mo eh. Magnanakaw ka, kawatan ka, mandurukot ka, mandurugas ka. Tapos manyakis ka pa. May asawa ka ng pangit. Ang dami mo ng mga anak. Putang ina kung sino-sino pang tinutuhog mong hindot ka. Tapos ngayon kapag sinita kayo, kapag lumabas yung mga bagay-bagay na yan, nagagalit kayo. Tarantado kayo ah. Loko-loko kayo ah. Wag ganon, masama yun. Masyadong malalamot ang mga puso nyo. Dito sa channel natin, huwag nyo siseryosohin dahil lahat ng ginagawa natin dito ay pawang katotohanan. Walang katotohanan pala. Pawang walang katotohanan, puros katatawanan lamang. Alam nyo, napakalaki na ng problema ng bayang Pilipinas. Napakarami na ng problema ng mga Pilipino. Hindi na nila deserve ang may stress at matoksikan pa sa politika dito sa Pilipinas. Kaya yung mga katarantaduhan ninyo dito sa politika, ginagawa na lang namin katatawanan para naman kahit papaano mabawasan ang aming pagkamuhi sa inyong mga pukin ng ina ninyo. Matawa man lang kami sa mga balita. Kasi marami mga vlogger ngayon masyadong seryoso. Masyado kayong seryoso sa buhay. Sa sobrang seryoso ninyo, mas serious pa kayo kay seryoso. Huwag kayo masyadong seryoso. Kinakain na kayo ng sistema.
O gawin nating nakakatawa, pagtawanan natin itong mga tarantado sa politika, itong mga magnanakaw sa politika na mga kain-tae at mga balat sibuyas, o pagtawanan at paglaruan natin yan. Yun lang ang kaya nating gawin. Huwag tayo masyadong seryoso. Magsasawa kayo, sasabihin nyo na naman, ayoko na manood ng politika. Ayoko nang makinig, nai-stress ako, kaya nandito si Boss Dada para yung mga balitang kahindik-hindik, yung mga horror stories na ginagawa ng mga taga-Congress at mga taga-Senado, pati ng Malacanang at mga taga-gobyerno, gagawin nating komedya para comic relief ba? Kailangan natin tumawa, kailangan natin yung galit natin i-divert natin. Baka mamaya sa sobrang galit natin, mauna pa tayo mamatay sa mga putragis na yan, na mga dapat bukas mamatay na silang lahat, di ba? O, magsama-sama tayo mga kababayan, magdasal tayo para mamatay na lahat ng mga yan. Alam mo, sabi nila, oy, masama Boss Dada, ipagdasal ang kamatayan ng isang tao. Hindi masama yan pag masamang tao. Pag masamang tao, kapag nangaabuso ng tao, kapag magnanakaw at kriminal, dapat talaga ipanalangin mo na lang mamatay. Oo, kasi sabi nila kapag masyado daw mabait, yun ang kinukuha eh. Oo, yung mga masasamang loob, yung mga masasamang damo, matagal daw mamatay. Oo, pero siguro kung marami tayo magdadasal tapos marinig ni kamatayan yung ating mga dasal, malay mo karitin niya lahat ng mga putang na magnanakaw sa Pilipinas, di maganda. O kung hindi na kayang makuha yan sa pagpo-post natin sa social media, hindi na kayang makuha ng mga babati ko sa mga hayop na yan, hindi na natin kayang makuha ang mga konsensya mga hudas na yan, ano lang dapat na gawin natin? Hindi naman natin pwedeng ilagay ang batas sa sarili nating mga kamay, masama yun. Oo, anong gagawin natin? Hindi naman tayo pwedeng mag-armas. Hindi naman tayo pwedeng manghikayat sa taong bayan para labanan ng gobyerno, mali naman yun. O anong dapat natin gawin? O yun na lang, libre yun eh. Libre yun, tsaka walang kulong yun. Ipagdasal mo, mamatay yung adik na presidente. Ipagdasal mo, mamatay yung mga senador na mga magnanakaw at mga manyakis. Ipagdasal mo yung mga congressman na mga kontraktor, mamatay na mahimya. Hindi masama yun. Oo, good riddance ang tawag dyan. Good riddance ang tawag dyan. Kaya mga bossing, maniwala kayo. Maniwala kayo. Huwag kayong magsasawa dahil sa oras na nagsawa kayo sa politika, hindi na kayo nag-participate at tumalikod kayo sa inyong mandato. Ano ba mandato ng mga Pilipino? Ang mandato ng tao, hindi lang ng mga Pilipino. Pag may nakikitang mali, kailangan sinisita mo. Kapag may nakikitang mali, kailangan sinasabi mo na mali yan. Sa oras na tumahimik kayo sa pagbatiko sa mga maling ginagawa ng mga hayop na ito, bukod sa tuwan-tuwa ang mga putang ina niyan, sigurado ako na naging sangkot kayo sa korupsyon. Bakit? Kasi nagbulag-bulagan kayo. Hindi kayo nakialam dahil masasarap ang mga buhay ninyo, masasarap ang mga ulam nyo ngayon, tapos wala kayong pakialam dun sa mga direktang apektado ng pagnanakaw ng mga demonyo na yan. Sa oras na alam mo ang isang bagay na masama at nagbulag-bulagan, nagbingi-bingihan at naging pipi ka, hindi mo ginamit ang binigay sa iyo ng Panginoon na mata, na tenga, na bibig para patikusin itong mga hayop na ito. Sayang mga bossing, binigay na lang sana yung mata mo kay Willie Garte. Yung singer na bulag, hindi sana nasagasaan yun nung tumawid dyan sa luneta. Sana kung ikaw ay may bibig, nakita mo na may kasalanan itong mga hayop na ito at yung bibig mo itiniko mo, sana binigay na lang yan kay Sir Jack Argota. Binigay na lang sana kay Sir Jack Argota, kasi Sir Jack Argota kahit bingot, kahit ngongo, kahit may cleft lip at cleft palate, mga bossing, nagsasalita pa rin siya para sa bayang Pilipinas. Binabatikos pa rin niya lahat ng mga demonyo at kawatan sa bayan. O kung ikaw matino ka magsalita, malinaw naman ang bigkas mo, may utak ka naman, tapos hindi mo ginamit, nakita mo nang mali itong ginagawa ng mga hayop na ito, sana binigay na lang kay Jack yan, malinaw sana yung kanyang pagsasalita. O kung ikaw naman, may tenga ka, naririnig mo, may malinang mga binabanggit, may malinang mga sinasabi, o kailangan mag-umaksyon ka. Gamitin mo ang lahat ng iyong makakaya para sabihin mo na mali yan, at yung mga narinig mo, sabihin mo kung ano yung mga yan, at yung nasa loob mo, ilabas mo yan. Dahil kung may tenga ka na nakakarinig, anak ng tinapay, ginagamit mo lang yan sa chismis sa kapitbahay, sayang, ibigay mo na lang yan doon sa kapitbahay niyong bungol. Baka magkaroon pa ng silbihan. Oo, kasi kung kumpleto tayo ng talino, kumpleto tayo ng puso, wisdom, kaluluwa, prinsipyo, mata, ilong, bibig, kumpleto ang ating senses, mga bossing. 5 senses, actually ngayon 6 senses na eh. Pati masasamang espiritu, dapat nakikita na natin eh. Kung meron kang lahat ng ito, gamitin mo dahil ibinigay sa iyan ng Panginoon, hindi para maging palamuti,
Hindi tayo parang katulad ni Bongbong Marcos na binigyan ng utak para gamitin sa kasamaan. Oo, yung mayor binigyan niya ng kamay si Bongbong Marcos at yung pamilya Marcos, hindi para gamitin sa makabuluhan na bagay. Ginamit nila yan para hablutin lahat ng mga mahalagang bagay sa atin, pati pera ng taong bayan. Hindi tayo katulad ng hindi tayo katulad ni Lacson, ni Tulfo, at saka ni Erwin at ni Rapi Tulfo, at saka ni Ramon Tulfo, na binigyan tayo ng bibig para magchismis lang ng magchismis at mang-fake news ng mang-fake news at mamburaot ng mamburaot. O kailangan gamitin natin lahat yan para banatan lahat ng mga hayop sa Pilipinas. Yan lang po ang ating libreng pwedeng gawin. Huwag nyo nang tipirin. O kanina, saan kami galing? Galing kami sa Department of Justice kanina dahil natatawa ko eh. Oo nilagay ko nga doon sa aking tawag diyan yung aking affidavit. Kasi hindi naman ako kasama diyan sa demanda na yan ni Tililing eh. Pero dahil may Tililing ang putang ina, hindi niya alam kung ano sinabi ni Nino. Hindi niya alam kung ano sinabi ni Master Judea, ano eksaktong sinabi ni RJ. Sinabi lang niya interviewer 1, interviewer 2. Wala siyang pinangalanan. Ibig sabihin, nag-aakusa siya ng isang bagay na hindi niya alam kung sino nag-aakusa sa kanya. Hindi niya mapangalanan eh. Mantakin mo, yung interview na yan dyan sa 18 Marines na yan. Wala ako dyan. Oo, nagkukuya-kuya ako niyan. Nagpapatato ako niyan sa liig. Ayan yung tattoo ko sa liig. Noong mga panahon na ini-interview ang nandoon ako sa Davao. Nandoon ako sa aking pinakamaganda, napakaganda na tattoo artist na kumare. Oo, tinatatuan ako sa liig noong mga panahon na yan. Tinatatuan ako sa paa. Oo, tapos biglang dinamay ako. Nilibel ako, nagpatato lang ako, nilibel mo na ako. Gago ka talaga. At saka alam niyo yung mga tulpo, isa yan sa mga nagsasabi na dapat i-decriminalize ang libel. Pero putang ina, hanggang ngayon hindi pa i-decriminalize ang libel. Ginagamit pa nila ang libel ngayon para patahimiking kahayop yung mga yan eh. Mga buwisit talaga yan eh. So kanina nandoon kami, nag-subscribe kami sa Department of Justice, in-interview pa nga kami ng mainstream media na alam naman namin hindi nila ilalabas dahil di sila kikita dyan. Oo, tapos dyan nga sa may Department of Justice, medyo nagkaroon pa nga ng konting tension dyan. Hindi ko maintindihan kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, nung panahon ni Pangulong Duterte mga bossing, ang babait ng mga taga-ahensya ng gobyerno, pumunta ka ng SSS, ang babait. Pumunta ka ng DFA, yung mga nagpa-passport, ang babait. Pumunta ka sa PhilHealth, ang babait. Kasi ang sabi ni Pangulong Duterte noon, kayong lahat na mga taga-gobyerno, pasahod kayo ng taong bayan. Kapag may isang Pilipino na humihingi sa inyo ng tulong at nandiyan dyan sa ahensya ninyo, hindi alam ang gagawin, huwag ninyong susungitan. Dapat asikasuhin nyo yan dahil yan ang trabaho ninyo. Kailangan pag hinarap ninyo yung mga taxpayers na mga nagpapasweldo sa inyo, kailangan nakangiti kayo. Hindi nyo dapat sinusungitan yan kasi for the longest time, yung mga window 1, window 2, putya, pag pumunta ka sa window na yan, parang si Satanas yung nasa kabilang panig. Magtatanong ka lang, hi po, window 2 po, sasabihin sa'yo, window 2, ayan nasa taas, window 2 Oh, hindi ka ba marunong magbasa? Gaganunin ka? Ang inang susungit, nagtanong ka lang naman, oo, nabasa ko, pero baka mamaya hindi eh. Baka mamaya mali ako eh. Hindi ba? Walang due na yan. So, ang susungit dati, ngayon, sabi ni Pangulong Duterte, kapag sinungitan kayo, sampalin nyo, sabihin nyo, sabi ko. Dahil doon, bumait yung mga taga-ahensya ng gobyerno, yung mga matatandang nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno, mga menopause na akala mo may regla pa. China, narinig ko kanina, yung si Kapunan, sabi ni Kapunan, mainit daw ang ulo niya kasi daw, merong tarantado ka Kapunan, ang tanda mo na. Hindi ka na nagkakaroon ng regla. Pag niregla si Kapunan, magkakaroon ng tsunami, delikado yan. Menopause na yan. Paano magkakaroon mainit ang ulo niya? Meron siya. Anong meron? Baka meron kang baktol kaya mainit ang ulo mo. Sikat pasikat kayo, dami yung pasikat. Putangin na ninyo. Araw ba kayo? Gusto nyo maging araw? Papalitan nyo yung araw sa sobrang kasikatan nyo? Lahat nagpapasikat ngayon. Mga epal. Yan itong mga to. So nandiyan kami kanina sa Department of Justice. Tapos punta kami dyan sa Department of Justice. Siyempre hindi naman namin alam gagawin namin, di ba? Dahil siyempre bago lang din naman kami dyan. So pumasok kami ganyan. Tapos pinagalitan kami ng guard. Tapos sabi, wag kayong basta-basta pumapasok. Lumabas kayo. Ganun. Tapos di lumabas naman kami. Kasi di namin alam eh. Pumasok yung mga kasamahan namin. So pumasok din kami. May pinto eh.
Mahirap no kung may nakalagay exit tapos pumasok ka. May nakalagay entrance eh. So papasok ka sa entrance. Pukin ang ina niyan. So papasok kami, pumasok kami. Labas kayo, labas kayo. O di lumabas kami. Kasi hindi naman namin alam. Tapos biglang yung gwardiya nagagalit. Pasok kayo na pasok. Bigla na lang kayo pumapasok. Ang ina nyo, nakabukas yung pinto eh. Oras pa ng trabaho ngayon eh. Pinatawag nyo kami dito sa DOJ eh. Kaya papasok kami dito. Pinapunta nyo kung hindi nyo kami pinapupunta. Ba't kami pupunta rito? Ang init-init. Ang aga-aga pa. Nagigising kami hapon na. Gumising kami ng maaga para lang magpunta dyan dahil pinapupunta nyo kami dyan. Tapos nung papasok ka, nagagalit sila. So sabi, wag kayo basta-basta pasok ng pasok. Pasok kayo ng pasok. Nagagalit yung manong guard. Nagalit ako. Sabi ko, kuya, ano ba problema mo? Bakit ka ba galit? Ba't ba mainit ang ulo mo? Wala ka ba sweldo? Oo, sabi ko, masyado, ginagawa mo kaming bata, siniser mo kami sa maharap ng maraming tao ah. Sabi ko, kung bawal pala pumasok dyan, lagyan nyo ng barbed wire. Lagyan nyo ng hollow blocks. O kaya lagyan nyo kandado. Saka lang pwedeng pumasok pagka dumaan na sa'yo. Sabi ko, kasi kung sasabihin mo ng matino, Sir, mga sir, labas muna tayo. Bawal po munang pumasok. Mag-logbook po muna tayo. Opo, syempre, hindi naman lahat ng pumapasok dyan, taga dyan. Oy, buti sana kung araw-araw may kaso kami. Ngayon pa lang naman kami nagkakaroon ng kaso dahil masyadong sensitive ito mga putang ina mga nasa gobyerno na ito. So, sinabihan ko yung manong guard, masyado ka naman matapang. Walang hiya ka, kilala mo ba kami? Kasi kung hindi mo kami kilala, mabuti naman. Hindi ko sinabi yun. Hindi ko sinabi kilala mo ba? Sinabi ko lang sa kanya na, kuya, kung meron kang gustong sabihin, sabihin mo na maayos, na matiwasay. Wag mo ka pa sigaw-sigaw dyan, ginagawa mo kaming bata eh. Sabi ko, hindi nga ako sinisigawan ng nanay ko, palamunin ako ng nanay ko, ikaw sinisigawan mo ko, hindi mo ako palamunin. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, hindi naman ako sumisigaw, hindi ka sumisigaw. Ano ko? Bingi? Sabi ko, nagagalit ka eh. Pag sinabi mo, huminto kami, hinto naman kami, pinalabas mo kami, lumabas naman kami. O sabi ko, di naman kami nagpumilit pumasok kahit pinalalabas mo kami. Kung gusto mo, sumaludo pa ako sa'yo, sasaludo ako sa'yo. Huwag ka lang mainit ang ulo mo. Mas mainit pa ulo mo sa akin eh. Kami yung kinakasuhan eh, ikaw yung mainit ang ulo. So nagkakaanuhan na doon, Sabi ko, wait lang. Tapos pinagtripan pa kami nung isa. Tingnan nyo, baka may mga baril yan, gago rin eh. Tangina, ba't kami pupunta may baril doon? Tarantado rin talaga itong mga to eh. Mga abusado, hindi naman mga pulis. Putang ina niyan. Kaya sabi, nag-apologize naman sa akin, sir, sorry ha. Hindi, sorry din. Kaya lang, ayos lang tayo rito. Nasa isang planeta tayo eh. Nasa isang lugar tayo. Kung di tayo nagkakaintindihan, kung sisigawan mo ako, mas lalo tayong hindi magkakaintindihan yan. Kailangan, kalmado lang tayo. Oo, kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, yung mga lingkod bayan, yung mga putang ina pasahod ng taong bayan, ang babait. Ngayon, yung pasahod ng taong bayan, putang ina mas matapang pa kay kay Miss Tapia. Mga gago kayo. Hindi nyo kami kayang takutin. Porket dinidimanda kami, tatakot-takutin nyo kami kay Bongbong, hindi kami takot sa inyo pa. Mga gago kayo, pasahod lang namin kayo. Kakapal ng mga mukha nyo. So maayos naman, ang babait naman nung pagdating namin sa DOJ, ang babait naman ng mga nag-accommodate sa amin, hinatid pa kami ganyan. Minsan kasi yung mga walang posisyon, pukin ng ina, yun yung mayayabang eh. Minsan yung mga mabababang uri, sila yung mga mayayabang, yung mga matataas ang posisyon, sila pa yung mababait eh. Tangina ninyo, ayusin nyo yan ha. Hindi pwedeng ganyan. Kailangan maging makatao tayo sa bawat isa. Kapag tao naman yung pumunta ron, dapat itrato nyo na tao. Hindi yung maninindak kayo, hindi nasindak sa inyo. Paano yan? Hindi nasindak sa inyo, di nag-apologize kayo. Hindi kasi lahat kaya nyong takutin. Lalo na kami mga banateros, hindi nyo kami kayang takutin. Putangin na araw-araw, sandamukal ang mga troll army na umaatake sa amin sa social media. Araw-araw, content kami ng mga hayop, mga bobo na mga vlogger nila sa kabila. Araw-araw may death threat kami, wag kayong lalabas, babarilin namin kayo. Araw-araw may ganyan. May mga demanda pa kami galing sa mga politiko na mga binabatikos namin. Hindi kami natatakot sa inyo pa, pasahod namin kayo, kakapal ng mukha nyo. Hindi kami natatakot sa mga binabatikos namin ng mga magnanakaw. Bakit? Tayo pa ba matatakot sa mga magnanakaw? Ang magnanakaw ang dapat natatakot doon sa mga tao na gumagawa ng hindi lumalabag sa batas. Yung mga lumalabag sa batas, dapat takot sila. Noong panahon ni Pangulong Duterte, lahat ng lumalabag sa batas, takot. Ngayon, lahat ng lumalabag sa batas, entitled. Kaya sila lumalabag sa batas dahil entitled sila sa paglabag sa batas. Hayop na yan. Dati, yung mga politiko, babait. Yung mga politiko, kakamayan ka pa. Yung mga politiko, lalambingin ka. Pag nilapitan mo, makatao. Pero pag nanalo na ngayon, yung mga politiko ngayon, subukan mong batikusin, puta bukas, nakakulong ka. Subukan mong batikusin, putyang ina, pag lalamayan ka. Ganyan na mga politiko ngayon. Hindi tayo naglagay ng politiko para maging hari. Naglagay tayo ng mga politiko sa mga posisyon na yan para magsilbi sa atin. Dahil ang soberanya ay nasa atin. Ang Pilipinas ay tayo. Ang Pilipinas ay Pilipino. Tapos lalapit ka.
Babatikusin mo, sasabihin mo, hoy mga tulpo, wag kayong manyakis, bawal yan, magagalit sa'yo, didimanda ka. Sasabihin nyo, hoy may balita sa'yo, magnanakaw ka daw, wag kayong magagalit. Putsang inang yan, magagalit kayo kagad, tapos magdidima-demanda kayo. Eh hindi naman magkakaroon ng issue na mga kawatan kayo kung kaya nyo ipagtanggol ang mga sarili ninyo. O hindi ba? Eh kayo naman na nagbibisto sa mga sarili ninyo eh. Kung walang hiya kayo, yayabang ninyo. Nasa kanina, saya-saya, syempre. Oo, natatawa nga ako kasi hindi naman ako kasama dapat yun sa kaso na yan, pero sinama ako sa kaso, pero okay lang. Walang problema yan. Alam mo sa panahon ngayon, kapag ikaw kinasuhan ka, nagsasalita ka, it's a badge of honor. Dapat maging proud ka dyan. Dati, ang mga kinakasuhan, dapat nahihiya. Ngayon, hindi. Kapag kinasuhan ka ngayon, ibig sabihin, kuha mo ang gigil nila. Hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat. Oo. Ibig sabihin yung mga beat ng mga puso nila nakabilis mo. Kaya kanila binabatikos at kaya kanila kaya kanila gustong idemanda. Oh, pero ano man lang mga kaso na yan. Okay lang yan. Dire-diretso lang tayo, hindi tayo hihinto, hindi tayo matatakot. Kapag natakot pa tayo, sino na lang magsasalita? O hindi ba? Kapag natakot pa kami, sino na lang ang panonoorin yung nakakatuwa? Ganyan dito sa channel natin, nakakatawa lang, di ba? Di ba good vibes lang? Dapat ganyan, good vibes lang tayo, smile lang tayo. Kahit ano ang kinakaharap natin ng mga pagsubok sa buhay natin, 400 years tayong 400 years tayong tawag dito, inalipin ng mga ng mga buwisit na mga Espanyol eh. Di ba? Oh. Ilang beses tayong sinakop ng ibang lahi, ilang beses tayong minaliit ng ibang lahi. Kinaya nga natin yan eh. Ngayon pa ba naman? Ilang taon na lang matatapos na ang paghahari ng mga satanas na yan. Babaliktad din ang bola o ang gulong ng buhay, babaliktad. Kung ngayon nanggigipit sila, sa susunod sila naman. At sila naman ngayon ang magmamakaawa. Sila naman ngayon ang iiyak, sila naman ngayon ang magdadasal. Ang problema lang, hindi na pakikinggan ng Panginoon ng kanilang mga dasal dahil yan na ang kanilang karma. Nandito na naman si Boss Dada, ang karma ng lahat ng mga magnanakaw sa Pilipinas. Humanda kayo, napakaganda ng mga pag-uusapan natin ngayon. Alam niyo yung mga namumuno kasi sa atin ngayon, mga bossing, yung mga namumuno sa atin ngayon, sila yung mga tinatawag na nung panahon kasi ng mga Kastila, di ba? Yung mga Kastila, may tawag sa kanila, mataas ang tawag sa kanila. Tapos kung ikaw ay Pilipino, tapos meron kang napangasawa na Kastila, medyo medyo mataas-taas yung tingin nila sa'yo. Nakalimutan ko lang yung term. Narinig ko kanina yung term, nawala naman sa isip ko. Ang dal-dal ko kasi. Ngayon, tapos tatlong level yan. Yung lahi ng mga Espanyol, na mga lihitimo, yung mga Espanyol na mag-asawa, pati mga anak Espanyol. Sila yung mga yung mga lahing maharlika yan. Matataas ang uri. Tapos, yung mga half Pinoy, half Espanyol, nasa din yan, mataas din ang uri niyan. Tapos yung pangatlong uri, yun? Tayo, yung full-blooded na Pinoy. Mga Ilocano, Bisaya, mga Kapampangan, yung mga walang lahi, mga lahing magnanakaw lang. Mga lahing mangkukulam lang. Ang tawag sa atin, Indio. Ang tawag ng mga yan sa atin, Indio. Alam nyo ba kung sino yung mga namumuno sa atin ngayon sa Senado, sa Kongreso, diyan sa Malacanang, yung mga inilagay na mga tao. Diyan, Indio. Mga Indio, mga idiote yung mga yan. May mga utak pero hindi ginagamit sa katinuan ng kanilang mga utak. Binigyan sila ng pagkakataon na magsilbi sa bayang Pilipinas. Ang sarap magsilbi sa bayang Pilipinas. Bakit? Mantakin mo Intindihin nyo to. Mahaba to. Hindi, para masaya lang tayo. Ang sarap magsilbi sa bayang Pilipinas. Meron kang sariling pera. Taon-taon, may sarili kang pera, may sarili kang budget. Napakalaki ng budget mo, trilyon. Bukod dun sa trilyon na budget mo, may sweldo ka pa. Kung ikaw ang presidente, may sweldo ka, meron kang pulis, meron kang PNP. Meron kang economic team na uutusan para pagandahin ang ekonomiya. Meron kang tourism department na uutusan para palaguin ang turismo. Meron kang uutusan sa Department of Education para pagandahin ang kalidad ng edukasyon dito sa Pilipinas. Meron kang Department of Justice para panatilihin na sumusunod sa batas ang lahat ng mga tao at panagutin ang mga kriminal sa batas. Lahat nasa iyo. Lahat ng kapangyarihan nasa iyo. Libre ka kain, libre ka bahay, libre ka tubig, libre ka internet, libre ka ng bodyguard, libre ka ng katulong. Putang ina mo. Lahat na nasa iyo.
Tapos, anak ng tinapay ka. Ang sarap na ng buhay mo. Nag-uutos ka na lang. Mag-iisip ka na lang para kung ano yung goal mo sa bayan mo. Pukin ng ina mo, nagnakaw ka pa. Libre ka na lahat, nagnakaw ka pa. Walang hiya ka. Kapag ikaw ay leader ng isang bayan, wala kang hindi yan katulad ng isang negosyo. Yung isang negosyo, sari-sari store, pucha yan, ang dami mong kalaban sari-sari store. Bawat dalawang hakbang may sari-sari store. Ang hirap para sa isang tao na mag-manage ng isang bagay dahil ang dami niyang kompetisyon. Kapag presidente ka, wala kang kompetisyon. Taon-taon may budget ka. Lahat ng gusto mong gawin, susundin nila. Mag-iisip ka lang ng tama para sa bayan mo. Para sa mga kababayan mo, putang ina mo. Tapos magnanakaw ka pa. Ang kauna-unahang gagawin mo pag nakakuha ka ng pera, para kang unggoy. Para kang unggoy, tsaka para kang aso. Ano ang unggoy at tsaka ang aso? Ang unggoy at tsaka ang aso, kahit damitan mo yan ng barong. Damitan mo yan ng Amerikana, lagyan mo ng mga diamante, putang ina, unggoy yan. Pag nakakita ng saging yan, kukunin niyan yung saging kahit busog yan. Ang aso ganyan din. Ang aso hanggang hindi namamatay kakakain, hanggat may pagkain, hindi humihinto kumain ng aso. Ganyan ang mga politiko natin. Nilagyan mo ng saging, putangin ng yan, yung saging na yon para sa iba, kukunin nila kahit busog sila. Yung mga nagsisilbi naman sa atin ngayon dito sa gobyerno, mga mayayaman naman yan eh. Sobra-sobra naman na sa kanila yung pera nila. Pero maganda rin naman ang kanilang adikain. Pero pag nandiyan na yung pera, puta, parang sinasaniban sila ni Satanas. Pag nandiyan yung pera, feeling nila kanila. Pag nandiyan yung pera, putang ina, na babaliw sila. Dapat, pag nandiyan yung pera, masaya ka. Bakit? Kasi meron kang gagamitin para sa kabutihan. Magandang proyekto, infrastruktura, edukasyon, peace and order. Ang dami mong paggagamitan ng pera na yan. Hindi lang sa sarili mo, di mo man kayang ubusin yan. Simple man lang ang buhay ng tao. O kumain, mag-aral, magkaroon ng trabaho, babahay, tapos magandang healthcare. 5 lang naman ang kailangan mo eh. Sa 5 na yan, kaya mong ibigay yan sa lahat ng mga Pilipino gamit ang pera ng taong bayan kung kahit isang kusing may sweldo ka naman eh. Buti sana kung ginawa kang presidente tapos nag-aabono ka pa. Hindi ka naman nag-aabono. Kumikita ka, may sweldo ka buwan-buwan eh. May allowance ka pa. May sarili ka pang budget, putang ina ka. Libre pa gasolina mo, wala kang gagastahin. Ang gagawin mo lang, magtatrabaho ka para sa bayang Pilipinas, hudas ka. Tapos kapag may pera dyan, ang unang-una mong iisipin dun sa pera na nasa harapan mo, sa'yo, lalamunin mo. Kailangan yan, kaya nga kayo nangolekta para ilagay ninyo sa mga serbisyo. Tingnan nyo mga ospital natin, putang ina, bulok lahat. Tingnan nyo, walang mga infrastruktura. Yung hayop na subway na yan, dapat tapos na yan, 2020. Tingnan mo, putang ina yan. Maniwala ka, hindi pa rin nangangalahati yan. Di ba? At magkano ang nanakaw sa atin? Sa loob ng 3 taon, ang nanakaw sa atin mahigit 3 trilyon. Kung hindi nila nilagay yan sa mga maleta, yung 3 trilyon na yan na ninakaw sa atin, sana may tren na tayo mula Apari hanggang Hulo. Sana meron na tayong bullet train. Sana meron na tayong napakagandang mga pantalan. Sana meron na tayong napakagandang mga airport. Sana lahat ng mga tourist destinations natin dito ay na-improve natin para dumami ang mga turista. Pero putang ina, dahil yung pera na 3 trilyon na yan mahigit, nilagay nila sa mga bulsa nila. Diyos ko po, walang nangyari sa bayang Pilipinas, papunta tayo sa basura. Hindi ko talaga maintindihan bakit sobra-sobra ang pagkaganid ninyo sa pera. Hindi ko talaga magets. Saan nang gagaling yan? Yung pagiging matakaw ninyo sa pera. Konti man lang ang kailangan natin para mabuhay. Ang liit lang ng bibig natin, oh. Ang liit lang para punuin mo ng pagkain niya. Yung tiyan natin, napakaliit lang ng mga bituka natin kung lalagyan mo lang ng pagkain niya. Ba't kailangan mo sobra-sobra? Ilan lang ang mga daliri natin? 10 lang ang daliri natin. Bumili ka ng 10 singsing, okay na. Putang ina, bumili ka ng 20, kalabisan na yan. Iilan man lang ang paa natin. Naniniwala. Ako marami ko sapatos, pero yung mga sapatos ko na yan, gamit yan sa iba-iba. Meron pang pang kandirit, meron pang patintero, meron pang luksong baka. Pero Diyos ko, dadalawa man lang ang paa mo, tapos bibili ka ng libo-libong sapatos, hayop ka. Utang ina, ano lang man ng laman ng bag mo? Ang laman man lang ng bag mo, katiting na mga make-up, tapos bibili ka pa ng daan-daan libo, milyon na mga bag. Walang hiya ka. Hindi ba? Okay man lang. Relo, mahilig ka sa relo. Bumili ka ng 5, okay na. 5 para sa iba-ibang okasyon, para sa kasiyahan mo, total pinaghirapan mo naman yan. Pero wag naman yung sobra-sobra, yung hindi na sa'yo. Okay man lang kung pinaghirapan mo, pinagtrabahuan mo. Pero kung hindi sa'yo, tas na kukunin mo, tangina, masama yan.
Masama yan, nakalista ka na kagad, first honor ka dun sa impyerno. Ang ina niyan, ayusin nyo naman, mga walang hiya kayo. Mga walang modo kayo, mga hudas kayo, tapos yung mga, nakikita nyo yung mga constituents nyo, hirap na hirap, tapos kayo, sa sarap ng mga buhay nyo. Mga buwisit kayo. Alam nyo kung bakit sinasabi ko na sobrang talino ni Bongbong Marcos? Oo, matalino si Bongbong, sabi nyo bobo. Bobo yan sa paggawa ng kabutihan. Oo, matalino yan sa paggawa ng kalokohan. Bakit? Tinan mo. Yung nanay at tatay niya na magnanakaw, sinolo nila lahat ng pera. Lahat ng ninakaw nila, sinolo nila. Kaya ang dami na galit. Galit ang media, galit ang mga kaliwa, galit ang mga aktivista, galit ang mga tao, galit ang mga sundalo, galit ang mga polis. Kasi sinolo nila yung pera. Pucha, natuto. Sabi nga na-master ni Bongbong. Na-master ni Bongbong ang katalinuhan. Sa sobrang talino ni Bongbong, hindi niya ginaya yung mga magulang niya. Ano? Hindi niya ginaya magnakaw? Hindi. Hindi niya ginaya yung style ng kanyang mga magulang. Anong style ng magulang niya? Solohin yung pera. Ang ginawa ni Bongbong, hindi. Pucha, kinuha niya lahat ng pera. Tapos, i-divide niya sa lahat. Ginawa niyang kurakot ang sundalo, ang pulis, mga ahensya ng gobyerno, media, aktivista, makakaliwa, congressman, senador, lahat binahagian niya. Putangin na, ngayon, lahat kakampi niya. Noong panahon ng tatay niya, walang binahagi sa lahat, kaya lahat kaaway ng tatay at nanay niya. Pero ngayon, pati kayo tumanggap ng AX, tupad at kung ano-ano mga ayuda, pati kayo dinamay nila, binusog nila kayo kaya hindi kayo nagrereklamo. Kaya hindi kayo nagrereklamo, pero ang hindi nyo alam, pera nyo yan at mas maganda sana yung mga benepisyo na nakukuha nyo kung hindi sila nagnanakaw, yun ang lagi nyong iisipin. Salamat Bongbong, nakatanggap kaming 5,000, gago. Pera mo yan at hindi lang dapat 5,000 na natatanggap mo. Dapat meron ka buwan-buwan at least 20,000 na nakukuha na sweldo, at least 20,000 na sweldo ang bawat isang Pilipino. Kung 5 kayo sa isang bahay, dapat tagi-isa kayong 20,000. Oo, so 100,000 dapat ang kinikita ng household ninyo kung 5 kayo dyan sa household ninyo. Ganun dapat ang deserve natin mga Pilipino. Deserve natin yung may magandang bullet train. Africa, ang unlad-unlad na. Deserve natin may magandang transportation system. Deserve natin lahat ang mag-aircon. Oo, deserve natin lahat yan. Sa ibang bansa, lahat ng tao naka-aircon. Putang ina, tayo lang sa Pilipinas. Pag nagbukas ka ng aircon, putsang inang yan, hindi ka makatulog. Bakit? Kasi nga nag-aalala ka, malaki ang bill mo sa kuryente. Yan ang sitwasyon natin. Hindi mo deserve yung 5,000. Deserve mo 20,000 per month bawat isa sa atin. Or at least 50,000 per month bawat isa sa atin. Kung hindi lang sila magnanakaw, ilalagay nila yan sa serbisyo, dadami ang trabaho dito, ilalagay nila yan sa infrastruktura. Hindi mo kailangan mamali mo sa mga yan. So yun ang ginawa niya. Senior niya yung mga nakulimbat nila. Senior niya. May nagre-reklamo media? Wala. May nagre-reklamo mga aktivista? Wala. May nagre-reklamo mga NPA? Wala. May nagre-reklamo ng mga drug lord? Wala. Nagre-reklamo mga congressman? Hindi. Nagre-reklamo mga senador? Hindi. Kasi shinare niya yung bounty. Shinare niya yung kayamanan natin. Ang masaklap nun, shinare lang niya sa kanila, hindi nila shinare sa atin. Yung binigay sa atin kapuret, putangin na niya na masaklap pa nga ang pinagbigyan yung mga adik at mga lasenggo pa sa squatter. Sila pa yung mga nakatanggap ng pera, putya yung mga deserving na araw-araw gumigising alas 5 na madaling araw para pumasok sa trabaho, walang ayuda. Nasaan ang hustisya dyan? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami
sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banates ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa